everyone! Again, welcome ulit dito sa aking channel. At syempre, hindi matapos-tapos na iba't ibang mga loan app yung aking gagawan nga ng aking honest review para makita kung maganda ba ito mautangan or hindi. So, nagsisilabasan kasi yung iba't ibang mga odds ng mga iba't ibang loan app nga sa Google Play Store, sa App Store, or sa App Gallery, meron na rin. And then, minsan, parang okay siya utangan kapag nakikita natin yung mga odds nila sa iba't ibang mga social media. At eto na nga, meron akong nakita na isang loan app na naman, itong Biton Loan daw, cash loan online, na kung saan kapag uutang nga daw ng 20,000 pesos, pwedeng bayaran or merong loan tenure na 12 months. At doon sa 20,000 pesos na utangin, ang magiging total repayment ay 20,160. So, kung dito tayo magbe-base talaga, ay abay parang okay siya utangan. Kasi 20,000 yung utangin, payable within 12 months, at total repayment lang ay 20,160. Pero download ko na naman syempre yung loan app na ito at sinubukan na utangan kung paano nga ba ito magpautang in terms of interest, sa mga service fee, loan terms, at yung mga processing fees. Pero bago ang lahat mga beshies, may pag-good news nga po ako sa inyo kasi bawat video nga na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo related or regarding sa video na ito. At ako ay mamimili ng ating mabibigyan via YouTube comment picker. So, maaaring magbigay ako ng 1,500, 200, or 100 pesos. Balang pag-usapan nga natin na itong Biton Loan. So, same with other loan app na pagka-open agad, kailangan natin makapaglagay ng ating valid mobile number. Pero bago yung mga beshies, disclaimer lang, hindi ako binayaran ng iba't ibang mga loan app na ginagawan ko ng aking honest review para nga ma-endorse sa inyo. Kaya ako gumagawa ng mga review na ganito kasi gusto kong maipakita sa inyo kung paano ito magpautang para bago nyo pa subukan, at least meron kayong idea kung okay ba utangan or hindi. So yun nga, same with other loan app na kailangan natin syempre mag-input ng ating valid mobile number na naman, at once na natap mo yung send OTP, meron kang matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. Siyempre, para makapag-create nga tayo ng ating account. Pero ulitin ko ulit mga beshies, sana mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo pa hanapin, bago nyo pa i-download, para at least meron kayong idea. Kung sakali na makita nyo yung ads nito sa iba't ibang mga social media platform, at least alam nyo kung paano ba yung possible na ma-experience nyo kapag sinubukan nyo nga yung app. So, dito mga beshies, medyo natagalan ako dito sa part ng verification or dito sa OTP. I mean, medyo matagal yung pag-send nila ng one-time password. Medyo nakakaloka lang. Pero ayan, tsaga-tsaga lang muna. Balinantay ko pa rin mga beshies kasi nga gusto ko talagang masubukan para maipakita nga sa inyo kung paano ito magpautang. Sinecheck ko talaga kung meron silang message sa aking mobile number pero wala naman. So, nakakaloka yung ganun, di ba? Yung nagmamadali ako tapos ganito lang, medyo matagal. Okay, so go pa rin. Kailangan nating antayin. And eto na nga, pagka-click ko ng send code, lumabas na. Ito daw yung one-time password na kailangan kong ma-input dito. Then pagka-enter ko nga mga beshes, ito yung lumabas. Line of credit, 2,000 to 30,000 pesos. Maximum loan nga daw ay hanggang 30,000 pesos. Fast loan speed can meet your capital needs in time. High safety performance, reliable. The loan process is convenient for you to enjoy convenient experience. Okay, so 30,000 pesos daw yung pwedeng mahiram at agad-agad kailangan kong makapag-upload ng isang valid government ID, at ito nga daw yung mga ID na tinatanggap like yung driver's license, SSS, PRC, passport, postal, UMID, teen voters, national, pag-ibig ID, and syempre UMID pa rin mga beshies yung ID kasi yun lang talaga yung meron ako. So, identity information, pipicturean natin syempre yung ating valid mobile number. So, same lang din naman sa ibang mga loan app na kung saan maglalagay ng valid government ID, sagutan yung mga basic information, mag-upload ng isang valid ID. So dito mga beshies, pagka-upload ng isang valid government ID, na-detect nila agad yung kompletong pangalan, ID number, at date of birth na nakalagay doon sa ID mo, at makikita mo agad itong confirmation information.
after nung valid government ID, meron pa tayong tinatawag na facial verification na yun na naman, itatapat yung cellphone sa mukha and then i-follow ulit natin yung instruction. So, verify your basic information like yung education, marital status, yung number of credit cards. Ilalagay din daw natin syempre yung ating email address. And then, residential address. So, by the way pala mga beshes ko ha, itong mga nakikita nyo na infos ko dito ay hindi po talaga ito yung exact address ko, diba? So, hindi ko naman pwedeng ipakita sa inyo kung saan ba talaga ako nakatira, no? So, ayan, nilalagay ko lang ito or pinapakita ko lang itong address na ito or nilalagay ko yung address na ito para maipakita sa inyo kung ano ba talaga yung mga sasagutan. Pero after naman mga beshes, ay talagang pinapalitan ko ito and then nilalagay ko yung exact na details ko nga kasi syempre hindi naman talaga proceed nga yung ating loan application kapag mali-mali yung infos na nilagay dito. Confirm your basic information, company address, and then company name. Kailangan nyo din daw mailagay dyan yung company address, company phone number, ano nga ba yung profession nyo, at yung working experience, and then yung monthly salary. Magkano nga daw ba yung sahod natin every month? Address details, at meron pang payday. So, medyo marami-rami itong sasagutan dito. Pero, syempre, ganun talaga. Tinuloy ko pa rin yung aking loan application para maipakita nga sa inyo kung paano nga ba talaga ito magpautang. And then, agad yung emergency contact or personal information. And then, mga beshies, mag-ingat po kayo sa paglalagay ng personal references. Kasi based sa naging experience ko sa ibang mga loan app, though hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero sa mga na-try ko nga na ibang loan app, nung mga time na palautang din ako, kapag due date na or halimbawa nag-past due yung loan application, then hindi nakakapagbayad ng utang, mini-message nila yung personal references. So, ingat po tayo. And then, after ng personal references, agad-agad dito tayo sa payment information. Pwede e-wallets or via bank. So, ang nilagay ko dito ay e-wallets via GCash. At dito ay kailangan natin ilagay yung GCash account number and then yung account name. At eto na, alam nyo ba, nakakaloka. Kasi ang sabi ng loan app na ito ay pwede akong makautang hanggang 30,000 pesos. Pero dito pala sa dulo ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang yung pwede kong mahiram daw. And ang nakakaloka dito mga beshies, 2,000 nga lang yung pinapautang sa akin ng loan app na ito, abay ang matatanggap ko lang ay 1,200 pesos lang. Kasi nga, meron itong kinaltas or kinaltasan ng service fee na 800 pesos. Meron pang interest na 0 daw at other fee 0. So, sige, sabihin natin na meron itong 0 interest, meron ding other fee na 0 pa rin, pero kasi bumawi sila sa service fee na 800 pesos. So, instead na matanggap ko ng buo yung 2,000 pesos, ay hindi. Kasi nga, meron itong ikakaltas na service fee na 800 pesos. So, kung ano yung natitira na 1,200, yun lang talaga yung matatanggap ko or yun lang yung ipapadala ng loan app na ito. Kaya naman hindi ko nire-recommend yung pautangan na ito nga. At nakakaloka pa kasi ang sabi na mahabang loan terms or yung nakalagay sa ads nila ay mahaba yung loan terms. Pero dito sa dulo ng aking loan application, pagka-download ko nga ng app na ito, ay sa April 15, 2025 lang pala. So, bali nag-apply ako ng April 9. So, kung mapapansin nyo, parang nasa 6 days lang yung ino-offer ng loan app na ito na payment terms. Kasi diba, April 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, diba? So, April 15 kasi yung repayment date ko. So, hindi pa 7 days, kundi 6 days lang yung ino-offer ng loan app na ito. Bali kasi sinama nila nung time na na-aprubahan yung aking loan application. Pero dapat hindi ganon. Dapat kung approve ngayon, ang start ng counting pa lang ay bukas. Pero dito, sinama pa nila kung kailan na-approvean yung loan application ko like April 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaya naging 7 days. Pero hindi po talaga 7 days. 6 days lang siya mga beshies. And nakakaloka lang kasi kapag tinitingnan or kapag titignan natin yung ads nga ng loan app na ito, abay parang okay siya utangan. Kasi may nakalagay na 12 months yung loan terms. Pero kasi dito pala sa dulo ng aking loan application, pagka-download ko nga, naging 7 days lang. Kaya isang loan app na naman ng mga beshies na hindi magandang utangan, kaya sana
huwag nyong i-download yung loan app na ito. Huwag muna kayong uutang sa mga ganitong pautangan online or yung iba't ibang mga nagsisilabasan na pautangan online. Kasi nga, karaniwan talaga or halos, meron itong mga nagsisilakihang mga charges or yung mga fees, service fees. And yun nga, kaya hindi ko nire-recommend. Kaya kung sakali na meron kayong ibang option pa naman, like yung kaibigan nyo, yung kapamilya, or katrabaho na pwedeng mahiraman, iabay doon na lang kayo. At least, hindi ganun kalaki yung mga interest, yung mga service fee. And kung para sa akin, mas maganda pa nga umutang sa mga 5-6, diba? Kasi at least, yung 5-6, kapag pumupunta ng bahay, kapag maniningil sila, pwede ka pang magpas kung wala ka talagang pambayad. Pero sa ganitong mga loan app, hindi ko naman sinasabi na yung loan app nito, pero base na rin sa naging experience ko sa iba't ibang mga pautangan online na kapag ngayon yung due date mo or kapag nag-post due yung loan application mo, abay asahan mo talaga na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages and calls at minsan medyo nakakabad trip pa yung mga mini-message nila or yung mga sasabihin nila kapag post due nga or ngayon yung due date and wala tayong pambayad. Kaya talaga, ang mga iba't ibang loan app ay hindi naman talaga makakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa nila tayong ilulubog sa utang at hindi lang yun ha, mas grabe yung stress na mararamdaman natin or may experience natin nga sa iba't ibang mga loan app. Kaya naman hindi ako nagre-recommend or hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Pero syempre, option nyo pa rin yan mga beshies kung gusto nyo pa rin umutang sa loan app na ito kahit napanood nyo nga yung buong video natin kung paano nga ba ito magpautang, magkano yung pwedeng mahiram, paano yung long term, sumahaba ba or short term lang, and then syempre yung mga charges nila. Base sa pag-apply ko or pag-try natin dito, napakalaki itong charges niya. 7 days lang yung loan terms, kaya naman hindi siya maganda i-consider utangan. Pero, yun nga, option nyo pa rin kung utang pa rin kayo dito or hindi. So, ano sa tingin nyo? Okay ba utangan yung loan app na ito or hindi? Sana i-comment nyo po yan. So, anyway, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video. At huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!